Alamin nga natin ang report mula kay RS number 14. Let Narciso, please come in. Miss Let. Happy birthday, Lakay. Thank you. Sisimula na rin ang 50% discount na ipinagkakaloob sa lahat ng senior citizens at persons with disabilities na sasakay sa mga tren ng Light Rail Transit Lines 1 at 2, gayon din sa Metro Rail Transit Line 3 o MRT3. Pangungunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang paglulunsad dito ngayong umaga sa MRT3 Santolan, Annapolis Station sa Quezon City. Layunin ng programa na magbigay ng mas abot-kayang transportasyon para sa mga nakatatanda at may kapansanan bilang pagkilala sa kanilang karapatan at pangangailangan. Matatanda ang una ng itinaas sa 50% mula sa 20% ang diskwento sa mga estudyanteng sumasakay ng LRT 1 at 2 at MRT 3 para mabawasan ang gasto sa mga estudyante ngayong pasukan. Mula sa MRT 3 Santolan, Annapolis Station ay didiretso ang Pangulo sa pag-iinspeksyon sa Camp Aguinaldo Station ng Metro Manila Subway Project. Ang Metro Manila Subway ay may 17 istasyon mula Valenzuela hanggang Naiya 3 o Naiya, Bikutan. At kabilang nga sa 17 istasyon na yan, ang Camp Aguinaldo Station bilang bahagi ng ruta ng nasabing Metro Manila Subway. Nakay? Abay, meron palang istasyon sa may Camp Aguinaldo, Miss Let. Bali, ilang bang istasyon ng subway mula Valenzuela kina Mayor West Gatchalian? 17 Lakay. 17 stations. Ngayon ay nangangalahati pa lang tayo. Nasa gitna yung anong yan Camp Aguinaldo Lakay. Wow, ayan. Yung tunnel hanggang saan na? Inabot na ba ng Cubao? Diyan sa may Camp Aguinaldo Lakay. Nasa Camp Aguinaldo na? Aba, mahaba-haba na rin. Oo. Oo, Lakayan yung patungo ng Ortigas Station. Kaso yung alignment ng Lakay ay sasapupin itong barangay White Plains, Corinthian Properties at Metro o Meralco Compound. At dyan nagkakaproblema Lakay dahil yung right of way. Right of way. Oo. Medyo natatagalan talaga. Pero ang target, inaasahan daw na umabot dyan sa Corinthian Properties 4th quarter ng 2025. Bata problema pa sa right of way, sa ilalim naman yan, sa tunnel naman yan, underground naman yan. Di ba? Mga pangampalakay, siyempre, pagka magukay kasi sa ilalim, maapektuhan sila. Baka mamaya yung durability ng foundation ng kanilang mga bahay, mga building, maapektuhan. At saka, White Plains Corinthian Properties Lakay. Baka, White Plains. White Plains, Corinthian Garden. Ayan. Baka dumaan pa nito ng Forbes Park. Ayan. Dasmariñas Village. Ha? Ayan. Siguro para sa bayan naman to kung hindi kaya, kung mabibigat talaga, malaki ang bayarin sa right of way, kung dadaan ng mga exclusive subdivision dyan, di ba pwedeng gayahin sa yung Skyway, ha? Alam mo, ang ginawa ng Skyway, good morning, Engineer Berul Sipul, Homobono Boy Pique, ha? Nina Don Ramon ang ginawa ng Skyway extension na Misleta mula Bendia hanggang Balintawaka. Abay, para hindi na magbayad ng mga kasi ang tagal-tagal sa korte nung kaso ng mga right of way. Ang ginawa na lang inilihis ba yung yung Skyway part 2 Skyway to Misleta at idinaan doon sa gilid ng San Juan River o Pasig River. Ayan. Pasig River ba o San Juan River yan. Ayun, doon idinaan yung nung Skyway. Iniwasan yung matindi raw tumutol dyan yung isang yung mga motel sa Santa Mesa. Kaya idinaan na lamang doon sa San Juan River yung inikot-ikot, kaya mapansin niyo po mabigyan yung Skyway 2. Ayan para parang sigsag paikot. Kasi iniwasan nga yung mga maapektuhan sa right of way, matagal ang kaso, so idinaan na lamang sa gilid ng San Juan River. Ayan. So ganyan din ba ang gagawin sa subway? Hindi natin masabi yan, Lakay, pero kasi kapag ganito malalaking proyekto, Lakay, hindi basta-basta yung pwedeng di ba? Another pag-aaral na aabuti na naman ang taon kapag
Oo. Pagka... Sana ay maisip ng lahat yung yung convenience Yes, na matagalan, di ba? kapakanan ng... lang yata yung walang tren mula airport, di ba? Parang halos lahat ng bansa meron na eh. Naunahan na nga tayo ng Vietnam eh. Ayan, yung subway ng Vietnam, ang gumawa din yan na Japan. Parang JICA project din yun. Ayan, sana nga matuloy na. Japan technology ito lakay. JICA ito lakay. Yes, JICA project. Ayan, Okay, so sana nga bago matapos ang term ng Pangulong Bongbong Marcos matikman man lang natin makasakay dito sa subway. Ayan. Okay nga Rod. So ano pa schedule ng Pangulong Marcos? Yan pa lang so far. Ngayong araw lakay. Anong sabi ni Yusek Clara Castro? Kakasama ba si dating Press Secretary Bubi Tiglao? Doon sa issue kay Juan Paulo Tantoco na namatay doon sa Beverly Hills, doon sa Los Angeles, California. Oo, na tinawag namang fake lakay. Fake news daw. Ayan, Okay, so ano pa? Ginagamit lamang daw ng ilang obstructionists para tumahan ang First Lady at Administrasyong Marcos. Ayan. Ang First Lady, di ba magpapa-interview? Ay, sabi lang kay ni Jose Castro, hindi naman daw affected. Hindi affected. Alam naman daw yung katotohanan. Lalo't sinakyan na rin ni Manang Aimee, ha? Ayan, nakahapon ba no isang araw? Abay, sabi, ang Malacanang daw dapat magbigay ng statement kaugnay dito sa report na ito na idinadawit ang, hindi man dinadawit nakasama ang First Lady Lisa Araneta Marcos doon sa event kung saan sinasabing namatay at nagkaroon ng overdose sa drugs itong si Juan Paulo Tantoco. Anyway, sige. Palakihin ng unang ginang lakay ang issue niya. Abangan na lang natin. Okay nga Rod, maraming salamat Miss Let. At good luck dito sa Metro Manila Subway Project ng Marcos administration. Sa bagay, Digong Duterte pa yata nagsimula ito, Miss Let, di ba? Ganyan naman yung mga project lakay, di ba? Kaya nga sabi nila, ang importante na sisimulan kahit sa susunod na mga administration matapos. At ang mainam dito, Miss Let, kahit ito ay sinimulan ng dating ang maganda rito, kahit ito ay project ng Duterte administration, itinutuloy ng Marcos administration. Hindi katulad nung una na yung mga project ni Marcos hindi itinuloy ng mga sumunod na administrasyon Basta may tatak Marcos, kahit maganda, ayan, tigil. Ayan, sana tuloy-tuloy pagka maganda. Ayan, di ba? Okay nga Rod. Maraming salamat, Miss Let. Good morning, Lakay, and happy birthday ulit. Ito si Let Narciso para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.